Nasa 100 Pilipino sa Lebanon ang gusto nang umuwi ng Pilipinas. Umabot na rin kasi doon ang tensyon sa giyera sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. Tumitindi na rin ang pambobomba ng Israel. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sunod-sunod pa rin ang mga pagsabog sa Gaza City mula sa walang tigil na pag-atake ng Israel. Desidido silang pulbusin ang Palestinian militant group na Hamas sa lungsod. Naglabas pa ang Israel Defense Forces o IDF ng ilang aerial footage ng pagbobomba sa mga ruta umano ng Hamas. Kabilang sa kanilang mga tinarget malapit sa mga paaralan, moske at mga refugee camp. Halos 400 Palestinians kabilang ang higit 100 bata ang patay sa magdamagang pag-atake sa Gaza. Maging sa border ng Israel at Lebanon, ramdam na rin ang tensyon, kabi-kabila na ang mga pagsabog at nagkalat ang mga militar. Kinumpirma rin ng IDF na 2 compound ng grupong Hezbollah ang pinangangambahang sumali sa digmaan. Ang Hezbollah ay matagal na rin kaalitan ng Israel. Banta naman ng Israeli Prime Minister sa Hezbollah, huwag nang sumali sa digmaan. Hindi raw mag-aatubil ang Israel na pasabugan sila sa Lebanon. Maging ang Amerika, nagbabala na rin sa posibleng pagtindi ng pag-atake sa kanilang tropa na nasa Middle East. Kasunod yan ng mga pinalipad na rockets at unmanned aerial vehicles sa mga base militar sa Iraq at Syria kung nasaan ang US troops. Nakaalerto na ngayon ng Amerika sa mga posibleng pag-atake ng Iran-backed groups na galit din sa Israel at Amerika. What we're seeing is the prospect of a significant escalation of attacks on our troops and our people throughout the region. And because of that, we're going to do what's necessary to make sure that our troops are in the right, good position. They're protected. Nagpadala naman ang US ng dagdag na barko, eroplano at sundalo sa Middle East para maiwasan anila ang pagsiklab pa ng gera sa rehiyon. Sa ngayon, puspusan na ang paglilikas sa mga residenteng malapit sa Israel-Lebanon border. May mga nagkukusa ng mag-evacuate habang ang iba ayaw pa ring umalis sa lugar. Ang ating Department of Foreign Affairs naman, itinaas na ang Alert Level 3 sa Lebanon. Ibig sabihin, meron ng voluntary repatriation. Sabi naman ng DFA, nasa 100 na ang nakipag-ugnayan sa tanggapan. Dahil po lumalala yung sitwasyon, na inactivate na po namin yung crisis management team ng embassy at bibigyan implementing po itong contingency plans. Hindi pa naman tiyak kung kailan makakauwi ang mga kababayan natin doon. Bukod sa Lebanon, nagpapatuloy rin ang paglikas sa mga nasa border ng Gaza at Egypt, gayon din ang pagpasok ng ayuda, pero naantala dahil sa airstrike malapit sa border. Nanawagan naman na ang ilang world leaders sa Israel na bagamat naiintindihan nila ang karapatan ng bansa na ipagtanggol ang sarili, dapat pa rin sumunod sa international humanitarian law at protektahan ang mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.